Papunta tayo ngayon sa Conservatory of Flowers at titignan natin kung sulit ba talaga yon. Teka lang, parang nawawala ata ako. Ayun! At yung Japanese Tea Garden kasi magkalapit lang sila. Alam mo, ayoko mag-jaywalking eh. Punta tayo sa pedestrian kasi nagbablog ka na nga. Nag-jaywalking ka. Bawas-bawasan mo naman yung disgrasya, diba? Ano to? Ang cute naman ito. Magsasara yung Japanese Tea Garden at yung Conservatory of Flowers ng 4 PM. Kaya nagmamadali ako. Uy, ano to? Bilihan, no? Ang dami mga mabibiling damit dito. Tingin nga tayo dito. Get ko yung tweet na yun. Magkano yun? Ngayon lang nakapunta sa area na to. Guys, samahan niyo po ako. At excited ako sa araw natin today. Ang Conservatory of Flowers ay open from Tuesday to Sunday. Ang tickets dito ay $1,750. Pero dahil California residents kami, libre na yung admission. Paikot yung structure niya and very humid sa loob. Okay, we're allowed to touch this one? Maybe it's a trick question. Look at these flowers. Okay, you know what? That's not a good sign because the tendency is to touch everything. Parang garden ni Lola itong Conservatory of Flowers. Yung maganda pero halos lahat bawal hawakan. It's gonna tell your future. Yes. Bawal ka mag-ingay. Tsaka parang feeling ko, pagkatapos ng tour namin, may pipilit sa akin magpatulog sa tanghali. Naalala ko noon, lagi ako tumatakas pag pinatutulog ako sa tanghali. Ang hindi ko alam, ginagawan pala nila ako ng pabor noon. Ngayon, lagi na akong kulang sa tulog. We used to make bracelets with those flowers. Itong hugis ballet shoes na ito ay isang uri ng carnivorous plants kung saan tinatrap niya sa loob yung mga buhay na insekto tsaka niya ginagawang ulam, kagaya ng tinolang tipaklong. Ang verdict ko dito ay 5 out of 10. Pero dahil libre, sige na nga 10 out of 10, diba? Dapat grateful tayo. Pero ang bilis lang kasi namin natapos yung tour dahil walang masyadong activity and I believe ang dami niyang unfulfilled potential. Pwede ka mag-incorporate ng mga books or ng light classical music or flower painting session. Ang dami sanang pwedeng gawin. Ang next stop ay Japanese Tea Garden. わからないですよ。三国ですか？Japanese Tea Garden. Suzuki だよ。 Ang ganda dito. Para siyang movie set ni Akira Kurosawa. Kahit halos buong araw na kami naglalakad, napawi yung pagod ko. Pero mag-ingat ka lang kasi medyo madulas talaga yung daanan nila. Kanina nga may nakita kami na dulas talaga. Ayan, nagpicture-picture kami dyan at naghiraman ng payong. Iisa lang yung payong na yan. Kaya after ng picture, Olivia, ikaw naman. Discover the hidden gem of San Francisco. The perfect blend of culture and nature right in the heart of Golden Gate Park. Ayan, nagpa-picture kami dito sa version nila ng San Juanico Bridge. Na-excite akong umakyat para mag-picture. Ang nakalimutan ko, kailangan ko nga palang bumaba. At takot nga pala ako sa heights. Ang verdict ay 10 out of 10. Libre man o hindi, sulit to.
At nagutom na nga kami, kaya tara, magmerienda tayo dito sa Pineapple King Bakery. Oh my god. Right? Good. Oh, trust me when I say this is the best thing you ever tasted. Kung sa Angel's Burger, unang kagat, tinapay. Pangalawang kagat, tinapay pa din. Ito, wala ka ng expectations kasi purong tinapay lahat. Pero grabe, sarap. Creamy, buttery, pineapple buns yung pangalan pero hindi naman siya lasang pineapple. Cheers! Katabi naman niya itong milk tea place na to. Sakto lang yung lasa ng milk tea. Tsaka parang clinic yung vibe ng place. Pwede po ba ako magpa-check ng blood sugar? Dito tayo ngayon sa Street Taco, Mexico City. Okay naman yung yung Japanese tea garden. It was really nice. It was really fun. I wasn't able to try their tea kasi puno yung area nila where they serve tea. But it's a very beautiful place. It's free admission for California residents. Maliit lang siya. Hindi mo kailangan ng maraming panahon para ma-explore yung Japanese tea garden. At ngayon, kakain kami ng tacos. I got the spicy street tacos. Then, we're gonna go thrifting and enjoy the rest of the day. So, tara, kain po tayo! So, it comes with a side of tortilla chips, guacamole, and lemon. Muchas gracias por la comida. Masarap at siksik sa meat itong tacos na ito and very flavorful. Maraming magagandang thrift stores and vintage shops dito sa San Francisco. Ito, parang jacket ni Elton John. Here are some things that I keep in mind when shopping for clothes. Ito ay mga tips lang, but at the end of the day, buy whatever makes you happy. Number 1. Choose a color that complements your skin tone. Morena ka ba? Maputi ka? May binabagayang kulay yan. Number 2. Dress according to your body type. As much as I can, pinipili ko lang yung mga trends na babagay dun sa katawan ko. Hindi dahil uso, bagay na sa akin yun. Number 3, maximum of 4 colors yung pinipili ko. Pag sobra na sa 4 yung kulay ng suot ko, medyo bumabaduy-baduy na yun. Pag multicolored naman, gaya ng mga dress na to, bumabawi ako sa plain na shoes or bag. Here are some of the cute stuff that I saw at the Blue Bin Vintage. At dito na kami nag-dinner sa Italian Homemade. Masarap talaga yung pagkain nila dito, fresh. Ito yung first time namin kumain dito and then right after, lagi na kaming pumupunta dyan para mag-dinner. And to finish the evening, bumili kami ng mga overpriced na ice cream. Yung malungkot ka, pero tinatapangan mo pa din. Uy, okay ka lang ba? Ha? Gelato. So, andito kami ngayon sa Bay Bridge. Kami namin pinuntahan at ngayon ay gabi na. Andito kami sa Ferry Building. Ito yung place na perfect for a first date. Yung ang sweet, ang romantic. Huwag lang talaga kayong mapagtitrip ang habulin ni Freddy Krueger. Parang ang dulas oh. Salamat everybody for being with me today, for hanging out with us. I hope you had fun at sana samahan niyo po ako muli sa susunod nating pagkikita. Paalam!
Yes.